Nako, heto na po mga kaubayan, masahol pa kay Judas. Nako, breaking news, nakakagulat to. Kapapasok lang, bumaliktad na. Nakakahiya. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At unahin na po natin to. President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito mga kaubayan, sabi po ni President Bongbong Marcos, ang ninakaw nila ay hindi ko pera, hindi mo pera, at hindi pera ng isang kumpanya. Aba, pera ito ng taong bayan at iyan ang pinaka malaking kasalanan sa lahat. Aray ko po. First point mga kababayan, no? Sa statement na ito ni President Bongbong Marcos Jr., umaamin po talaga siya mga kababayan na mayroon pong nakawang nangyayari sa ating bansa, sa gobyerno niya, di ba? Pangalawang puntos mga kababayan, nagmamalinis po ang Pangulo at parang sinasabi niya dito sa kanyang statement na ito, na ako ay hindi kasali sa pagnanakaw, di ba? Kayo lang na mga magnanakaw. Pero teka lang, Mr. President, nga, sino po ba ang sinasabi na magnanakaw? Diba? Yung ating 18 ex-soldiers, no? Yung mga tauhan, mga dating tauhan ni Saldico, sinasabi po na isa ka po sa nadeliveran. Ibig sabihin, you are part ng nakawan. Diba? Sa bagay, wala pong magnanakaw na umamin mga kaubayan. Palagi po silang nagmamalinis. Yung mga magnanakaw, mga kaubayan, palagi po yan nagmamalinis. Alright? At ito nga ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, paano mapapanagot ikaw ang mastermind? Aray ko po. Maraming nagsasabi ikaw ang mastermind. Galit-galitan sa kapwa magnanakaw. Correct. Ako'y naguguluhan sa sinabi mo. Sabi po ni Arlene, kaka-stress ka lalo sa taong bayan. Sana umalis ka na lang, bumaba ka na. Alright? Tapos yung mga message dito, yung mga comments nila, more on, ikaw ang mastermind, no? So ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At eto mga kababayan, pasadahan din po natin to. Balikan po natin itong sinasabi ni Senator Camille Villar. Sabi niya po kasi noong mga nakaraang araw, mga kababayan, sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin? Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Ayan na mga kababayan, mas masahol pa kay Judas yung mga bumaliktad mga kababayan. Tama naman yung sinasabi dito ni Senator Camille Villar. Bakit? Matapos pong magsakripisyo si Senator Bato de la Rosa para lang mabago ang liderato ng Senado, binaliwala po nila yung sakripisyo ni Senator de la Rosa. Kung ganun pala mga kababayan ang gusto nilang mangyari, sana hindi na lang po nila, di ba? Hindi na lang po nag-change ng leadership, di ba? Ganun din naman di ba? Ay nako, nagpakitang tao lang pala yung mga bumaliktad mga kababayan, tulad po ni Senator Chis Escudero. At kumpirmado na nga po mga kababayan na itong si Joel Villanueva ay bumaliktad na rin po mga kababayan. Kaya itong dalawang ito, whether you like it or not, whether you agree or not mga kababayan, sabi nga po ni Senator Camille Villar, itong dalawang ito ay mas masahol pa kay Judas. Yan na. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni
Zion Jess, pare-parehas lang kayo. Wala kayong ginawa kung di magnakaw sa kaban ng bayan at mamulitika pang sariling interes ang iniisip. Wala pa kaming nakitang development sa Pilipinas sa administrasyon na ito. Palubog ang Pilipinas baon sa utang dahil sa mga politiko na involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Correct. So ayan mga kabayan, no? Ano pong masasabi niyo dyan? Dito po sinasabi ni Senator Camila Villar na mas masahol pa sa kay Judas yung mga babaliktad at ang bumaliktad nga ay ito pong si Escudero at si Villanueva. At eto pa nga mga kabayan, ayan o. Kasi kinausap pa pala ni ni Senator Alan, no? Sabi po dito ni Senator Alan Peter Cayetano, matapos makausap si Joel Villanueva, Cayetano tinanggap ang napipintong pagpapalit ng liderato. Actually, nagpalit na po ng liderato mga kabayan at yun na nga, natagumpay po silang, ayan no, ito po yung balita mga kabayan. No? Nagtagumpay po sila. Sabi po dito sa balita, Win Gatchalian elected Senate President. Ngayong araw po yan mga kabayan. Aray ko po. Grabe, hindi talaga nila tinigilan yung panggigipit mga kabayan. Hanggang sa talagang mapilitan na lang yung mga senador na bumaliktad at italaga nga no na Senate President itong si Gatchalian. Now, ang question po natin dito mga kabayan, kung ipagpapatuloy pa ba nila yung Blue Ribbon hearing sa flood control, no? Iimbestigahan pa rin ba nila yung 18 na mga or yung mga dating tauhan ni Speaker Martin ay ni Saldico, di ba? Iimbestigahan pa rin ba ng pamunuan ng Senate President na si Win Gatchalian yung pag-imbestiga sa flood control? Kasi yun po ang inaasahan ng taong bayan, no? Nagagawin po ng Senado, di ba? Pero dahil nga sa nagpalit po ng liderato, ang tanong ngayon, ipagpapatuloy pa rin po ba nila yung kanilang investigasyon? So sana malaman po natin agad-agad, no? Kasi marami po ang kumakalat ngayon mga kabayan na tila gusto na nilang itigil, ihinto yung investigasyon dyan po sa flood control scandal na yan sa pamumuno po ni Gatchalian mga kabayan. So, hindi na po siguro lalabas ang buong katotohanan mga kabayan. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok Kaugnay pa rin sa pagpapatawag ng special session ng Pangulo, posibleng maganap ang paghalal ng bagong Senate President. Ayon po yan sa ilang senador. Sa gitna niyan, nangako naman si Senador Joel Villanueva na dadalo sa naturang sesyon. Yan na, si Balimbing. Alam mo, sobrang nakakaya itong gagawin mo, Villanueva. Alam mo kung bakit nakakaya? Kasi napakasinungaling mo eh. Sa totoo lang, nakaka-Istanbul yung ginagawa mo. Pastor ka pa man din. Hindi, ito assuming that he would really change court o change his leadership. Number one, it's a betrayal to your friend. Magkaibigan kasi talaga yan si Cayetano tsaka si Villanueva eh. Second, betrayal to your church. Kasi it's a lie. It's really a lie. Kung bakit ka a-attend, it's a lie. You know that. Huwag ka namang maang-maangan. It's really a lie. Inihanda na yung plunder case sa'yo. Pag hindi ka lumipat, plunder ang kaso sa'yo. At siguradong warrant ka kaagad at ikukulong ka. Pero pag lumipat ka, hindi na plunder ang ikakaso sa'yo. Huwag na tayong maglukuhan. Kasinungalingan, yung sinasabi mo. Kung sakasakaling lilipat ka, kasinungalingan. Yung sinasabi mong kesyo, gusto mo nang magtrabaho. Alam mo, maniwala ka sa akin, Villanueva, ito ikababagsak mo bilang isang senador. This is the greatest trial of your life.
This is integrity to the fullest. Hindi ko kasi ano yun, dahil ba ikaw ay isang anak ng pastor, ikaw ay Sunday kid, ano man tawag doon? Sunday kid Christian ba yun? Tawag doon? Dahil ba doon? Kaya yung scripture sa'yo, it's just full knowledge and not really from the heart? O baka naman may sabit din yung tatay mo. Hindi ko rin alam kasi may mga nagtuturo. May nakikita ako lumalabas na yung Sibak party list, meron ding allocation. I hope it's not true. Kasi the problem with some Christians, o sabihin na natin, the problem with Christianity, it's not really the message. It's the messenger. Yan ang katotohanan. It's really the messenger ang problema. I am not from your denomination. I am not from the denomination of Pastor Kibuloy. We're really different. We're not the same church. Pero, mas tumayo pa sa'yo si Pastor Kibuloy? Do you know how many offers ang ino-offer kay Pastor Kibuloy just to bumaligtad siya against the Duterte? Billions. At talagang mawala lahat ng kaso niya. Mapalaya siya, makapag-bail siya, lahat yan. Pero hindi niya tinatanggap. Tapos, ikaw, senador, konting pressure lang, bibigay ka na? Hindi ko talaga, hindi ko yun matanggap eh. Isa kang kahihiyan pag ginawa mo yan. Isa kang kahihiyang pastor. O baka malamang bula ang propeta ka. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Alam mo kung bakit masakit para sa akin? Laking JIL din po ako eh. Yung tatay ko na naalala ko, nanonood ng JIL yun kay Brother Eddie Villanueva. Tapos, bisit na bisit pa kami noon ng kapatid ko. Hindi lang nga aminin ng kapatid ko. Pag linggo, gigisingin kami ng tatay ko para makinig sa telebisyon kay Brother Eddie Villanueva. Kaya masasabi kong malaking parte. O syempre bilang bata, magigisingin ka, mabibuisit ka. Pero malaking parte ng aming prinsipyo sa buhay, kahit pa paano nanggaling dito kay Brother Eddie Villanueva. Laki po kami doon. Kaya kabisado ko po yung kanilang kasaysayan. Si Brother Eddie Villanueva, isang aktivista yan sa PUP bago naging pastor yan eh. So talagang alam mo yun, may paghanga ako sa pagiging pastor niya. Tapos, sisirain mo lang kung sakasakali, Villanueva, Joel, kakaya ka. Hindi, ito this is not this is beyond politics. Really, this is beyond politics. Kung yung mga katulad nila Chis Escudero bumaligtad, wala akong problema. Hindi ko sinasabing mabuti yung ginawa niya, pero understandable sa akin yun eh. Kasi mga politiko sila eh. Pero yung ikaw, na lumaki kang pastor, nagpapastor ito sa niya eh, sa JIL eh. Tapos anak ka pa ng pastor, yung mismong founder ninyo, tapos konting pressure lang sa'yo ng plunder case. Malabo talaga eh. Nakasaad sa Proclamation No. 1318 ang priority legislative measures na nais ng Malacanang na aksyonan ng Kongreso sa ipinatawag na special session. Ang hindi nakasaad, ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. Gayunpaman, pwede itong mangyari ayon sa ilang senador. Maaari lang kasing maghalal ng Senate President kapag nakasesyon ang Senado. Ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas. Dahil ang alam ko dyan, yung pagkabasa ko, yung isa na mag-a-attend lang daw po, talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. So mag-a-attend daw po siya, pero no commitment yet na sasama po sa amin. Matatanda ang sinabi ni dating Palace Press Officer Claire Castro na bago magkaroon ng special session, nais ng Pangulo na maayos muna ang Senado sa naharap na sigalot sa liderato. 12 lang ang senador na bumubuo sa new majority. Kulang pa ng isa para sa kinakailangan 13 para makapagluklok ng Senate President. Ang tanong, nagpatawag si Pangulong Marcos ng special session dahil naayos na ba ang gusot at may sapat na numero na ang new majority? Pumukaw pa sa atensyon ang video message ni Senator Joel Villanueva kahapon. Video message ito na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa naghalal noon kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero siya na nga ba ang ika-13 senador ng mayorya? Hinihingan namin ng pahayag si Villanueva.
Ayon kay Senador Panfilo Lacson, pinaghahandaan na rin nila ang ilang senaryo gaya halimbawa ng pakikipag-unahan ng kabilang paksyon sa pag-convene ng sesyon. Capable niyang gawin yun. Kasi mahilig talaga siya sa ganyan. Ito. Ito na naman yung si Pinky Lacson. Ito, mahilig ito sa issue eh. Hindi ko alam kung kamag-anak to ni ano eh. Buti hindi ko nabanggit. Magagalitan naman yung iba. Ang hilig dito sa chismis. Ang hilig dito gumawa at mag-imbento ng chismis. Oh, hilig niyang ano. Di ba yung ang tawag dito? Ikaw ba si Christy Permin? Yung mahilig mag-intriga? Oh, may gagawin niya si Kitano. Kasi gagawa niya yun sa kamera. Nilak niya ano. Oh. Alam mo, sorry mga bakla lang yung mga nagaganyan. So yan mga karibin natin, talagang grabe. Grabe po yung mga nangyari ngayon mga kaubayan. Inaasahan natin na magpapatuloy po yung, yan naman pong pinakagusto ng lahat no? Magpatuloy po yung flood control investigation. Kahit sino po, no? Yung mamuno, as long as sa katotohanan lang po tayo mga kaubayan. Huwag nyo naman po itago ang katotohanan. Pero sa palagay nyo po ba, under Gatchalian leadership, lalabas ang katotohanan? Ako, doubtful ako dyan mga kaubayan. No? O, ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.